paano maiwasan ang mga nagpapakunwaring single na lalaki. Yon. Actually, napakaganda ng topic natin sa ngayon. No, kasi ang dami pong nabibiktima ng ganito na yung buong akala nila ay single yung lalaki, binata. Yung pala ay may jowa bells. No, o di kaya ay asawa or meron palang partner. So ngayon, ang nangyayari is nagagawa kayong bilang pangalawang babae. In other words is bet ka. So di ba, pangit din naman na hanggang pangalawa lang kayo. So ito para bago pa mahuli ang lahat or para mabigyan na rin kayo ng early warning signs, no, at least dito isisiwalat kasi natin to kasi noon is actually nagagawa rin natin ito kasi kaming mga lalaki is meron po kaming mga technique dyan para hindi mahuli. That's why ito ngayon sa video na ito ay isisiwalat po natin. So ito, wag na nating papatagalin pa. 6, no? 6, 5 lang to. And ito, +1. Paano maiwasan ang mga nagpapakunwaring single na lalaki? No? Para pag nalaman mong double pala, may partner pala is iskerda na, umatsapwera na. Okay? So ito, isa-isahin na natin. Yung una sa lahat is kapag dayo. Ito mga utol, alam nyo ba kapag dayo yung isang lalaki, hindi siya taga dyan ha, yung ibig kong sabihin. Dumayo siya sa ibang bansa, dumayo siya sa bansa ninyo, or dumayo siya sa lugar ninyo. Okay, mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng lalaki. Kasi yung iba nga dyan ay yung buong akala ninyo is binata, single. Yung pala ay merong naiiwang pamilya, no, sa lugar nila. Na meron palang asawa, meron palang jowa. Ngayong nakalayo-layo siya sa pamilya niya is nag-aastang single. So mag-ingat po kayo. Kasi pagdating ng araw, ikaw pa rin ang kawawa, no? Kasi magagamit ka lang talaga dito. And isa po ito sa nagagawa ko dati, no? Kasi palagi akong dumadayo kahit saan-saan So syempre, alam nyo na, no? That's why, kaya sa mga kalalakihan, kapag nasa ibang lugar kami, nagpapanggap na single para syempre, makadali. So yun po, mag-ingat kayo, okay? And yung pangalawa is kapag may edad na pero binata. Isa pa ito na kailangan nyo ring mag-ingat. Kasi wala nga namang pinipiling edad yung pagmamahal. But unang sa lahat utol, kapag meron pong maliligaw na lalaki is kailangan nyo ring itanong mismo sa inyong sarili kapag lalong-lalo na may edad po yung lalaki. Halimbawa, nasa 35, 36, 37, 38, 39, 40 and up, no? Na kung pinakilala niya yung kanyang sarili na siya ay single, no, kailangan mo ring itanong ito sa iyong sarili na dapat is magtataka ka. Uy, teka lang, sa ganitong edad, single pa din. So, ibig sabihin, kahit totoo man ay maaari pa rin na umantong siya na nagiging single is baka meron pong problema ang lalaking ito. Na maybe there is something problem or wrong with this guy. Yes, that's why itanong mo rin yan sa iyong sarili bago mo diretso or bago mo sagutin yung lalaking ito. Kasi baka pagdating ng araw ay uuwi ka ring luhaan. Magagamit ka lang pala. So again and again, mag-ingat po kayo kapag meron po kayong maliligaw na may edad na pero binata. Happy? So yun. And then ito, yung pangatlo natin is yung walang social media account. No? Sa panahon natin sa ngayon, malabo na po na yung isang tao ay walang social media account. So kahit sabihin man natin na meron, yes, mangilan-ngilan na lang siguro. Pero kapag yung lalaki, halimbawa, dayo, or kailan mo lang nakilala, and ito nga ngayon, wala daw siyang social media account. Yung dahilan niya is hindi daw siya gumagamit, no? At saka parang tamad siyang gumamit ng mga ganyan. Ang daming dahilan kasi even sa akin, isa rin itong estilo na ginagawa ko noon. No, kunwari wala akong social media account, pero dahil namimilit, so kung minsan ang ginagawa ko is, okay sige, gagawa na lang ako, no, ng bago para meron tayong contact sa isa't isa sa social media, no, sa Messenger. So gumawa ako na buong akala nila is wala talaga akong social media account. So that's why kapag yung lalaki nagsabi na wala daw siyang
na wala daw siyang social media account, mag-ingat po kayo utol kasi yung iba dyan ay magpakunwari lamang. Okay, so yon. And then ito, yung pang-apat natin is nasa ibang bansa ang partner. Yes, isa pa ito, no? Kung minsan ang hirap hulihin or ang hirap malaman kung meron nga bang partner o wala. Pero yung iba kasing lalaki, hindi sila yung dayo kundi kapag nasa ibang bansa yung mga partner nila, dito ngayon sa Pilipinas or kahit saang lugar man sila ay kapag nagkalayo sila is nag-aasta ding single. Nagpapakunwaring binata. No? Kasi ang dami naming natatanggap na mensahe na yun na nga, nagugulat sila na, uy Kuya Kiko, akala ko single. Yung pala is, yung asawa niya na babae is ng ibang bansa lang nagtrabaho and still sila pa rin pala. So ginamit lang ako ng lalaking ito, no? So isa na rin sa kailangan nating tignan. No, that's why sa kaidaran, tignan nyo rin social media accounts and maybe yung lalaki na ito is may tinatago talaga, lalong-lalo na dito sa sasabihin ko mamaya sa pang-anim natin. Okay, so yon. And then ito, yung panglima natin is yung sa dating app. Ito, mag-ingat din kayo mga utol, no? Kasi ang dami talagang mapagkunwaring lalaki dyan sa dating app. Na buong akala ninyo is binatang binata, single, walang sabit, no? Kung baga pa, parang akala mo talaga is Santo Santino na ngayon lang magmamahal. Pero yung hindi ninyo alam, sa totoo lang, even ako ay pumapasok din ako sa dating app noon. Lalong-lalo na kapag dayo ako sa isang lugar. So naghahanap po ako ng tao na within vicinity lamang, na nandyan lang sa palipaligid na kaunting kilometro lang, no, para madali kong ma-met. So kasi yung mga ganitong klaseng applications sa babae kasi is yes, pumapasok kayo to seek some new friends, but sa amin kasing mga lalaki ay iba yung habol namin because we know na ang dami pong prey na nandyan pumapasok, naghahanap ng makarelasyon. Kaya ang mga predator, kami as lalaki, pumapasok din kami dyan kasi syempre ang daming kumbaga pa, kung kami yung manok is maraming palay dyan sa loob ng dating app na yan. Kaya manunuka na lang po kami kung sino dyan. So yun po, that's why mag-ingat kayo ha kasi ang dami po mapagkunwari na meron palang mga asawa. Okay, so yun. And then ito yung panghuli natin na paano nga ba rin malaman yung isang lalaki na meron talagang partner, no? Kagaya sa karugtong ito ng number 4 natin. Halimbawa, nasa ibang bansa yung partner nila na babae. Kapag yung isang lalaki ay hindi ka ine-introduce sa family or hindi ka malang dinadala sa bahay nila. Yes, isa na po ito na sinyalis din na ang lalaki na ito ay merong tinatago. Actually, may mga kakilala akong ganito even nga sa isang babae din. Sabi niya, nagtataka nga ako bakit hindi niya ako dinadala sa lugar nila, sa family niya. Kasi nga daw, hindi daw sila in good term ng family niya. Yun ang dahilan ng lalaki. So, pero yun na nga utol, kapag ganito ay kailangan nyo nang umalarma. Ibig sabihin po niyan, wala nang iba, no? Kundi merong tinatago ang lalaking yan. Walang iba na rin kundi maaari meron siyang asawa o meron siyang nobya. So, once na ganito na yung mangyayari utol, umiskerda na kayo kaagad-agad. Pull away na kaagad. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng kahit single minute or a second man lang dyan sa tao na yan. Kung ganon talaga kahalaga yung araw or yung oras mo sa sarili mo, pahalagahan mo naman. Okay, copy? So yun na po yung 6 na sikreto natin bilang isang lalaki. Kaya marami na namang lalaki ang paggagalit neto. Yun na po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!